Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Hello, magandang umaga Southern Luzon. Nag-share pa ako no? Hello Batangas, ay Tuesday na ulit. 12 na po sa buwan ng Setyembre at ilan na nga ba? Ilan na? 104 days na lang po ay Pasko na. O ano? Nawala. Hindi mo na i-play ano. Pasko natin. Oo. So good morning Miss Jen. Good morning June at magandang umaga sa mga nakatutok sa ating biyahe. Samahan niyo po kaming muli sa pagpasada ng inyong biyaheng Kapitolyo para sa paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon. At syempre, tulad po ng dati, sabayan po tayong napapakinggan sa dalawang radio station sa Batangas. Dito nga po sa Air 1, 91.9 FM. At June, may isa pa? At syempre, TriCab 102.3 FM, The Infinite Radio, DNH sa lungsod ng Lipa. Kaya good morning po sa lahat ho na nakatutok sa ating mga radio stations. Batiin din natin Miss Jen na magandang umaga ang mga suki natin syempre. At syempre good morning sa ating Governor Dodo Mandanas. Magandang umaga po sa inyo. At syempre good morning din sa ating Provincial Administrator Sir Willie Racelis. Magandang umaga po. Ayan, sa ating Chief of Staff and Provincial Information Officer, Mama Bel Bihasa, magandang umaga po. At syempre, sa ating Good Vice Governor Mark Leviste, at sa lahat ng mga ginagalang nating board member, June, pinagpalit tayo ni Vice Gov. Ha? Oo, hindi na siya Tuesday ngayon. Wednesday na si Vice Gov. Good morning po. Sa ngalan po ng ating walang pagod naman ng lalawigan ng Batangas, ang ating pong Governor Dodo Mandanas. Parang inagawan kita, ha? Oo, kami po. Ay, hindi. Gusto kong batiin at syempre good morning po sa mga kasamahan natin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng pamahalaang panglalawigan. Ayan, June. So ito po si June Magnaye. At sa ngalan po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Jenny Asilo Aguilera. At syempre, ito pa rin po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng ating pamahalaang panglalawigan ng Batangas. Halina po at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Alas 9:34, muli simulan po natin ang ating pagtatanghal sa muli pong pasasalamat sa panibago pong araw na ipinagkaloob ng ating amang lumikha. Siyempre, at para sa akin ay sa 60 na pong taon. Aminado na si Magnaye na kaloob na buhay ng ating Panginoon. At tunghayan po natin ang isa namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Siyempre, ihatid po yan sa atin ng ating prayer warrior, si Froilan Salcedo. Naglalakad si Kelsey sa masikip na pasilyo ng eroplano papunta sa kanilang upuan habang hawak ang 10 buwan niyang anak at ang oxygen machine nito. May sakit sa baga ang anak ni Kelsey at nagbiyahe sila para ipagamot ito. Nang makaupo na sila, nilapitan sila ng flight attendant upang sabihin na may pasahero sa first class ang nakikipagpalit ng upuan sa kanila. Naiyak sa tuwa at pasasalamat si Kelsey habang papunta sa mas maluwag na pwesto sa eroplano. Ang pagiging mapagbigay na nais ng Diyos na may pakita natin sa iba. Sinabi sa 1 Timoteo, Kapitulo 6, talata 17 hanggang 19, na dapat maging mayaman tayo sa mabubuting gawa, maging mapagbigay,
at matulungin sa kapwa. Ang mayayaman dito sa mundo ay huwag magmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kanilang kayamanan. Sa halip, maging handang maglingkod sa kapwa at maging mayaman sa paggawa ng mabuti tulad ng ginawa ng pasahero kay Kelsey. Mayaman man tayo o mahirap, maaari pa rin tayong maging mapagbigay sa pamamagitan ng pagbabahagi sa ating kapwa. Anuman ang kaya nating ibigay, kapag ganoon ang ginawa natin, mararanasan natin ang buhay na ayon sa kagandahang loob ng Diyos. May pusong mapagbigay, mapagmalasakit at puno ng pagmamahal. Lucas, Kapitulo 6, talata 31 hanggang 36. Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Kung gumagawa kayo ng mabuti sa gumagawa lang ng mabuti sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. Maging maawain kayo gaya ng inyong Ama na maawain. Amen. Salamat Froilan, pusong mapagbigay. At speaking of mapagbigay, katulad na nabanggit ko kanina, Miss Jen, nagpapasalamat ako na nabigyan tayo ng ating Panginoon ng 60 taon. Hindi tayo nakapunta dyan. Still kicking. Still kicking. So, pusong mapagbigay. Katulad ho ng na-share ko sa aking Facebook page, June Magnaye, doon sa mga hindi ko pa friend pero lagi nakatutok sa atin. Nakarawan ko kahapon, Miss Jen, na ipangako ko na magpaparapol ako ng bonsai. Ayan. Oo. Oo. Di ba, Binson? Paano nga, June, ang iyong criteria at para mapapasok dyan sa mananalo na yung bonsai mo? Oo nga. Paano ba, Binson? Paano bang gagawin ko? Yan. Yan, good morning po Ma'am Jen at good morning po Sir June. Yan, abangan po natin itong pabonsai ng Sir. Patuloy lamang po tayong tumutok sa ating Facebook live streaming na ito at i-share po ang ating video na ito at magkakaroon po kayo ng chance na manalo ng bonsai na yan. Nasaan ba yung bonsai na yan? Yan, naka-flash po sa ating screen ang ating bonsai. Makikishare na lamang po ng ating live streaming ngayong araw na ito para kayo po ay makasali mamaya sa ating paraffol. Yan. Tunay namang napakaganda, sir, ng inyong alagang bonsai na yan. Ayusin ko pa yan. Kung nakikita nyo may mga wire yan, para sa training yan. So, bago mapasa inyo, ayusin ko yan. Mamaya ho, after lunch, alauna ay magla-live kami ni Froilan. So, para naman wag magtagal, hindi ho yung kahuli-hulihan. Kasi baka mag-share madami-dami. Hanggang mamayang alas 11, Miss Jen. Kung sino mag-share hanggang alas 11, ang tapos ng programa natin ay 10:30, pero may 30 hanggang minutes 11 pa tayo. o'clock. Hanggang 11 nyo lang pwedeng i-share. So, basta na-i-share nyo, nakita namin na i-share nyo, kasali ho kayo sa raffle. At, may spin a wheel ba? Spin a wheel ang gagawin. Oo, magkakaroon tayo ng wheel. Pero para naman hindi magtagal, hindi naman natin tatapusin yung kung ano yung panghuli. Pang ilan, Jun? Pang 60? Pang 11. Akala ko pang 60. Dahil September 11 ho yung birthday ko, gagawin natin. Kasi kung una naman, mawawalan tayo ng thrill na pagkabunot ng isa, tapos na agad yung raffle natin. So, pang 11, mabubunot natin na pang 11, siya ho ang mananalo ng bonsai natin. So kung medyo malayo, pag-usapan na lang natin kung paano natin may deliver sa inyo. Ako naman i-willing din palitan niya ng isang sakong bigas kung kung ayaw niyo ng bonsai, medyo tumataas ang bilihin ngayon, di papalitan natin kapag medyo malayo. Pero pag kaya namang i-deliver at malapit-lapit yung service ni Miss Jen, dadalhin natin yan. Uusapin natin si Binson. Binson, ikaw mag-deliver? Sige, sir. Sige, sir. Tapos, Binson, may mga nakaantabay sa atin ngayon at mga nakasubaybay? Yan, ito po. Sa mga patuloy po nakasubaybay sa atin, unang-una ay kay Simpleng Pitik. Yan, kay Kuya Junjun Harada Chavez. Magandang umaga sa iyo. Kasama rin po natin si Jun Lindo Naguda,
Si Tita Nits Lapa, ito daw po, pabati daw po ng belated happy birthday kay Sean Gavin Pachardo na nag-birthday last Saturday. Kasama rin po natin si Ornald Tabares Jr. Yan. Good morning sa iyo, Orny. At kay kay Sir Nonoy Valencia Jr. Good morning daw po sa ating dearest Governor Dodo Mandanas, kay Ma'am Abel. Yan. At kay Ma'am Bibi Ibale, good morning po sa inyo. Kasama rin po natin si Batanggenyo graphic artist. Yan, good morning sa iyo. At si Tita Lota Lailo, nandyan din po. Kasama rin natin si Moto Kicks, si Sir Owen, yan, kay Tito Roger Aguirre. Nanonood din po sa atin si Sir Ricky Boy Sagid. Good morning daw po Sir June and belated happy birthday. Thank you, yan. Thank you, Papa Cards. Kasama rin po natin si Sir Gray Kanatuan Abanilla from Lubo, PIO. Good morning po sa inyo dyan. Ay, good morning po sa mga taga Lubo. Yan, at syempre si Tita Neneth Ona. Magandang umaga po sa ating lahat. So, katulad na nabanggit ho natin hanggang mamaya hong 11 ay bukas ho. So, magsasarap after ng 11, sasaraho natin yung ating munting Pangulo. Ito'y bilang pasasalamat nga natin sa mga viewers natin. So, i-share lang po ninyo at kasali na kayo sa ating raffle ng bonsai. So, marami kasing nangangantsaw sa atin na baka naman, mabibigyan mo ako ng bonsai. Kasi pagka binigyan ko lahat ng nangangantsaw, wala akong matitira sa akin, kulang pa. So, pumili ho tayo ng isa at mamaya hong alauna magla-live tayo. Sa lahat ho na nag-share, kasali ho kayo. Kaya may nakita ko parang merong 3 account. That's it. 3 account niya, lahat nag-share. So, tuloy-tuloy ang ating programa, alas 9:42. Sa atin hong pagbabalik, pasadahan natin ng konti yung mga ilan hong aktibidades sa paligid-libot ng ating pamahalaang palalawigan. Wala hong maglilipat ng himpilan, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Mukto. O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing simptomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Alas 9:44, muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at ang ating Miss Jen Binson ay bumaba sapagkat ngayon hong umagang ito, magkakaroon kami ng blessing dito sa aming bagong tanggapan. So, ang alam ko, nandiyan na yung si Father Totit at si Ma'am Abel Bihasa. So, pasamantalang bumaba at mamaya naman ay makakasama muli natin si Miss Jen. Pero, siyempre, narito na din naman ang ating si prayer warrior natin at isa pa nating kasangga rito, si Froilan. Froilan, good morning. Good morning, Sir Jun. Oo, alam ko may babatiin ka ng mga may birthday. Kanina yata may kinopya ka. Ayan, binabati po natin ng happy birthday si Sir Jonathan Macaraig. At binabati din natin si Gray Kanatuan Abanilla, si Mark Carnonel Domingo, and Emmy Domingo. Ay, good magandang umaga po, Ma'am Emmy. So muli ba yung mga mag-share ho ng ating programa ngayon, i-share lang po ninyo yan at kasali ho kayo sa raffle natin mamayang alauna.
isang bonsai, isang kulasi na nabili natin sa First District sa Lian. Doon ko nakuha 'yon. So, i-share lang po ninyo yung ating programa. At para ihatid ang ilang mga aktibidades, partner, ipinamahagi po noong araw ng Biyernes, ika-8 ng Setyembre, ng ating pamahalaang palalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Assistance for Community Development Office ang Provincial Service Incentives para ho sa mga retiradong Batanggenyo, barangay functionaries at financial and material assistance naman sa iba't ibang mga barangay. Kasabay po nito, nakatanggap din ho ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung TUPAD, na ang pondo po niyan ay nagmula sa tanggapan ni Senator Joel Villanueva at Department of Labor and Employment. Personal po na pinangunahan ni Governor Dodo Mandanas sa naturang aktibidad kung saan umabot sa mahigit 4 na milyong piso ang halaga ng naipamahagi sa mga kababayan nating Batanggenyo. Yan po ay ginanap dito sa Provincial Auditorium, Capitol Compound, dito po sa lungsod ng Batangas. At nung araw din pong yun, ng Biyernes, ay dumaliho at nakiisa ang ating Governor Dodo Mandanas sa isinagawa pong groundbreaking ceremony ng Maria Immaculada Concepcion Hospital. Diyan po yan sa Bulihan Circle sa bayan po ng Malvar. Samantala po, nasa alert level 1 pa rin po ang kasalukuyang estado ng Bulkang Taal, kung kaya patuloy itong nagpapakita ng bahagyang aktibidad o low level of volcanic unrest, kabilang ang pagbubuga ng volcanic smog o VOG. Kaugnay nito, batay po sa inilabas na huling situational report ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council noong Biyernes, ika-8 ng Setyembre 2023, na itala ang may kabuang 36 na mga mag-aaral mula sa Bayurbor Mataas na Kahoy na nakaranas ng pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga na naiugnay sa pagkahilo. Ayon sa nakalap na report ng konseho mula sa Municipal DRRM Office ng Mataas na Kahoy, dinala ang mga estudyante sa magkakahiwalay na ospital. 11 sa mga ito ang dinala sa community hospital ng nasabing bayan at 25 ang nasa rural health unit. Mula sa 25 na mga mag-aaral, inilipat ang 6 sa San Jose District Hospital, 1 sa Metro San Jose Hospital at 1 sa Batangas Medical Center, habang ang natitirang 17 ay pinayagan na makauwi sa kanilang tirahan. Dahil din sa presensya ng VOG mula sa Taal Volcano, may ilang mga bayan ang nagsuspinde ng klase at nagpatupad ng modular distance learning. Bilang tumatayong chairperson ng BPDRRMC, agarang tiniyak ni Governor Dodo Mandanas ang 24/7 monitoring at activation ng Operation Center ng BPDRRM Office na pinamumunuan ni Dr. Amor Banuelos Calayan. Ayon kay Dr. Calayan, hindi humihinto ang kanilang tanggapan sa pakikipag-ugnayan sa mga munisipalidad na malapit o nakapalibot sa bulkan. Bukod dito, namahagi rin ang pamahalang panlalawigan ng Batangas ng N95 face mask sa mga estudyante at residente ng mga lugar na apektado ng volcanic smog. Katuwang din ng BPDRRMO ang Provincial Health Office para sa koordinasyon at monitoring sa RHU. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, ang volcanic smog po o VOG ay isa pong uri ng polusyon sa hangin na sanhi ng bulkan. Binubuo ito ng mga pinong patak na naglalaman ho ng volcanic gas tulad ho ng sulfur dioxide. Ilan ho sa maaring maging epekto nito ay ang iritasyon sa mata at lalamunan. Posible rin pong magdulot ito ng respiratory tract infection na pwede hong maging malubha depende ho sa tagal o pagkakalanghap o pagkakalantad ho dito. Kaya pinapaalalahanan po ng ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na protektahan ang ating sarili laban ho sa VOG sa pamamagitan ng pag-iwas o paglimita sa pagkakalantad o exposure dito. Paggamit po ng N95 mask o gas mask at ang pananatili po sa loob ng bahay kung wala namang mahalaga hong gagawin sa labas. At syempre, pag-inom po ng maraming tubig para ho maibsan ang iritasyon at paninikip ng daluyan ho ng paghinga.
Samantala, nagpapatuloy pa rin po ang malugod na pagtanggap ni Governor Dodo Mandanas sa ilang mga individual na personal na nagtungo sa kaniyang tanggapan kahapon. Araw po yan ng Lunes, 11 ng Setyembre 2023 sa Provincial Capitol Building, Batangas City. Bukod nga po sa mga aktibidad na personal na dinaluhan ng gobernador, tinitiyak din niya na mabibigyan ng pagkakataon na makasama at makausap ang mga bisitang nagtutungo sa kanyang tanggapan. Samantala, pinangunahan po ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO, yung pong isinagawang lingguhang pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas ng ating pong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kahapon po, araw ng Lunes, dito po yan sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone sa Kapitolyo. Kasunod po nito, kasabay nito ay inilunsad po ng PTCAO ang nominasyon para sa Dangal ng Batangan 2023 na bahagi po ng magiging pagdiriwang ng ika-442 taon na pagkakatatag ng ating pong lalawigan ng Batangas na gaganapin naman po sa December 2023. Samantala, bilang bahagi pa rin po ng pagdiriwang ng ika-123 taong Civil Service Anniversary ay pinarangalan po ng Kapitolyo ang 68 mga kawani na nakatakdang magretiro at nagretiro na ngayong taon. Hindi dapat 69 yun eh. Kabilang po dito sina Provincial may ihirit ka pa eh. Kaya kabilang po dito sina dating Provincial Planning and Development Coordinator Engineer Evelyn Estigoy at dati pong Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ang aking manong si Kuya Lito Castro. Announcements naman po sa pagtatapos po ng ating Governor's Cup 2023 Basketball League, inaanyayahan po namin ang lahat ng empleyado ng Provincial Government of Batangas sa suportahan ang kani-kanilang mga teams na nakapasok sa ating back-to-back Basketball Championship Games bukas, Miyerkules, September 13, 2023, na gaganapin sa Kumintang Ibaba Covered Court. Magsisimula po ang first game sa ganap na 8:30 ng umaga sa pagitan ng Team 8, Blue Team na binubuo ng Assessor, Vet, Agri, Legal at Admin laban sa Team 2, Black Team na binubuo ng OVG, SP at Library. Ang second game naman po ay sa ganap na alas 10 ng umaga sa pagitan ng Team 6, Maroon Team na binubuo ng GSO, PG Enro laban sa Team 1, Yellow Team na binubuo ng OPG, BPIO, Jail at Pipos. Good luck sa lahat ng teams at players. May the best teams win. Yan. So, yun. Exciting yan, sir. Good luck, good luck. Talagang aabangan niya ng lahat. Oy, batiin ko si Ma'am Amy. Sumilip kanina. Good morning po. Hindi ko lang siya mabati at naka-live tayo. Pero batiin ko rin ng happy birthday ang mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Nasabi niya si Jonathan, birthday ngayon. Si Ma'am Nadine Labrador, dyan sa Pidrimo, birthday niya ngayon. Si Joanne Atienza Divino, mula dyan sa amin sa California. Happy birthday. At kay Andrios Laguardia ng Bayan po ng Lian, birthday din niya ngayon. At kay Mel Balino Mansenon ng Brigada, birthday rin niya ngayon. Happy birthday po. At syempre kay Ma'am Flor La Chica, Ma'am, happy birthday po. Hoy, alas 9:54. Oo. Kanina tinignan ko parang nasa halos 3 po yung nag-share. So, ibig sabihin, mas malaki ang chance ninyo. Kapag wala nang masyadong nag-share, kasali ho kayo sa ating munting paraffle. Sa bago mga nakatutok ngayon. I-share lang ho ninyo itong ating video, itong ating live streaming. Live stream natin. At kayo ay kasali sa ating munting paraffle. Manalo ho kayo ng isang magandang bonsai. Tama. At make sure po na nakapublic po ang ating pag-share ng aming live stream. Naka-public po dapat para makita natin. Oo, dahil pag hindi, ay siya. Hindi namin makikita nag-share kayo. Opo, kaya diba? Kailangan naka-public po pag sinare natin ang ating live streaming ngayon. So, yun. Alas 9:55. Marami pa ho tayong balita. Pero siyempre, sa amin hong pagbabalik, kasama si Miss Jen, makipagkwentuhan po tayo sa oil spill na naganap kamakailan dito sa Mindoro. So, wala hong maglilipat ng himpilan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kasama si Miss Jen. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako, Ineng,
Nag-aalburuto na daw ang bulkan Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at katulad na nabanggit ho natin kanina sa ating Tuesday talakayan. At yan, June, dahil nga 11 days ago ay tinalakay ng pamahalaang panglalawigan ng Batangas ang ulat nga ng Philippine Coast Guard Batangas ng nangyaring huling kaganapan sa oil spill response ng gobyerno kaugnay sa naging paglubog ng Princess Empress diyan sa karagatang sakop ng Nauhan, Oriental Mindoro. At dahil dyan, muli nating ininyayahan sa atin hong pagbiyahe ngayong umaga ang ating station commander ng Philippine Coast Guard Batangas, ang suking-suki natin, Miss Jen, si Captain Victorino Acosta de Fort. Good morning po ulit, sir. Opo, good morning po. Lalo po sa mga taga-subaybay niyo po. At siyempre, unang-una, ang aming pong pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan ng Biyaheng Kapitolyo na lagi kayong nandiyan dyan para magbigay ng ulat sa ating mga kababayan na Captain. Po, it's an honor po. Lagi po ako nandito at disseminate po natin yung mga balita po mula po sa Philippine Coast Guard dito sa Batangas. Captain, itong MT Princess Empress, balikan lang ho natin yung mga pangyayari na parang kani-kanina lang, Captain. Yun po, lumubog po yan at nagkaroon po tayo ng oil spill doon sa may Mindoro, sa may Nauhan. At last March 20 po, dumating naman po yung oil spill dito sa atin sa Isla Verde at saka dito po sa may Tingloy. So, Miss Jen, parang kung di ako nagkakamali, parang 7 barangay. Tama ba? O 7 barangay dito sa, pinagsama na, yung sa Tingloy at saka sa Isla Verde? Apa, 4 po dito sa Isla Verde, 3 po sa Tingloy. At muli na pag-usapan nga yan, June, at gusto nga nating malaman yung update from Philippine Coast Guard kung ano na po ang kalalagayan. Sa ngayon po, good news naman po. Naglabas na po ng resolution yung government po dun sa Mindoro na oil spill free na po dun. At the same time naman po na hotbag na po o kaya po tinatawag natin nakuha na yung mga laman ng motor tanker na lumabas. And nagpasa na rin po ng resolution na na po, ililift na po natin yung alert level natin dun sa Mindoro. And yung oil spill free na po ang Mindoro. And dahil po doon, mag-ano na rin po tayo rito sa Batangas. Nagpaplano na po tayo mag-demobilize ng mga tropa natin para po matuldokan na rin po ang pangamba ng oil spill dito sa Batangas po. Para sa kabatiran po ng ating mga kababayan, pagka mayroong mga sakuna, kalamidad na dulot o diyan sa karagatan, ang nagiging incident commander, kumbaga siya ho ang mamumuno sa responde ng ating pamahalaan ay ang Philippine Coast Guard.
At dahil nga apektado ang Batangas, ay binuhay yung Incident Command Post kung saan, Captain, kayo ang tumatayong Incident Commander, tama ako? Apo, tama po yun. At dahil dyan, katulad na nabanggit ni Captain Acosta, Miss Jen, dito sa Mindoro, parang i-demobilize na yung itinayong Incident Commander, bagamat may mga pag-alalay pa doon sa mga naapektuhan. Pero dito sa atin, sa ulit nyo kay Governor 2 weeks ago, o wala pa, 11 days ago nga, ay kumbaga mayroon nila ang mga formalidad at kailangang mga aktibidad na dapat nating isagawaan ho. Opo, actually po, nag-conduct na rin po tayo ng water sampling kasama po yung PENRO at PGNRO natin sa mga barangay po ng Isla Verde at ng Tingloy. Yun na lang po inaantay natin. Doon naman po sa part ng Coast Guard, unti-unti na rin po kami nagdi-demobilize and wala na pong sightings ng kahit anong oil spill dito po sa Isla Verde at saka dito po sa Tingloy. Magandang balita, Miss Jen. At katulad ng nabanggit ng pag-uusap namin kanina ni kay Captain Acosta, dahil si Captain Acosta ay parang pasado alas 8 lang nandito na sa ating tanggapan. So nagkaroon kami ng pag-uusap. Na formalidad na lang dahil talagang kung tutusin talaga wala nang traces ng oil spill. Bagamat may aktibidad nga, sir, ano tawag nga natin? Water sampling tsaka yung ocular inspection. Yun po, water sampling po, ginawa na rin po ng team ng buong Batangas at saka yung inantay na lang po natin yung resulta. So, June, pwede na tayo pumunta ng Tingloy. Pwede na tayong maligo Captain, okay na? Po, sa katotohanan po niyan, pwede na po sa Isla Verde at sa Tingloy magbakasyon po. So, open na ngayon ang ating turismo dito sa Tingloy at saka sa Isla Verde. Opo. Okay po. Sa nakausap ko si Sir Luis Awita ng PGNRO at nakausap ko rin yung mga taga-laboratory natin sa PGNRO. By Friday lalabas yung resulta ng sampling at sure naman tayo na maganda naman ang kalalabasan niyan. So, Captain, kung lalabas na po yung resulta at formal nang i-demobilize o nabanggit nyo, lalagyan natin ng tuldok, kailan ho ang magiging, kumbaga, yung formalidad na i-demobilize natin yung ating Incident Command Post? Opo, inaantay lang po natin din yung impact ng sinagawa ng PDRMO dito sa dalawang lugar. And pag lumabas naman po yan, automatically gagawa na po kami ng resolution and magpipirmahan na po. Pag napirmahan na po natin yan, lahat ng mga government agencies po, then that's the time po na unti-unti natin i-demobilize talaga yung lahat-lahat ng mga tropa natin. So, June, dapat yung pagpipirmahan nila para sa tuldok na yan ay masaksihan natin para una tayong makapaglabas ng formalidad ng balita. Yes, Miss Jen. At hindi lang yan sapagkat binanggit din ang ating gobernador kay Captain Acosta na karapat dapat na yung mga katuwang na ahensya, katuwang na grupo sa pagresponde ng ating pamahalaan sa pangunangan ng Philippine Coast Guard ay mabigyang pagkilala. Agad na sinabi ng gobernador na sa isang flag ceremony natin ay aanyayahan yung mga at hindi lang yon. Sigurado ko ang Philippine Coast Guard na nangunguna dyan. Nabanggit ko, sir, yun, Captain, yung mga katuwang na ahensya. Muli, sino ba yung ating mga naging katuwang sa pagresponde dyan? Dahil may nakapanayam tayo na talaga namang laging ang binabanggit ang Coast Guard ang mga nagsanay sa amin paggagawa ng mga oil spill boom. Una-una po, yung PDRMO, yan po talaga yung unang na lagi namin kasama. Tapos kasama rin dito po sa LGUs natin dito sa Batangas. Sa paunguna rin po ni Governor Mandanas. And tsaka ibang ahensya po, lalo ng mga PNP, mga AFP, BFP, tumulong po talaga rin sila sa atin sa pagsugpo o kaya pagtanggal ng mga
Apo, ng mga tinatawag natin mga tar balls. Jun, kasama pa dyan yung community. Parang yung mga community tumutulong din sa atin, barangays. Opo, lalong-lalo na po sa mga communities na mga private po. Unang announcement po pa lang natin dito sa Biyaheng Kapitolyo, marami na po kaagad na tumulong sa atin. Marami na po mga nagpadala ng mga materyales at yung mga Coast Guard po natin is katuwang nila sa paggagawa po ng mga oil spill boom. Kaya po naging madali na po ang paghahanda natin sa pagdating ng oil spill natin dito. At natatandaan ko, Jun, bumisita pa tayo dyan sa mga apektadong lugar. Kasama natin si Governor, kasama natin si Captain Acosta. Doon na sa Isla Verde, nagpunta pa tayo. And yes, ma'am. Oo, at yun nabanggit na komunidad, may mga nagpadala sa atin ng picture at yung mga isineshare din ng Philippine Coast Guard. Nakatuwang ang mga barangay, mga barangay official at mga residente. Nakakatuwa sapagkat bagamat minimal yung oil spill, ilang barangay lang, pero nakita natin kung gaano ang pagtutulong-tulong ng mga residente, lalo tigit ang haba ng coastal area natin dito na pwedeng maapektuhan. Apo, hindi po namin talaga magagawa. Hindi po talaga magagawa ng Philippine Coast Guard na nag-iisa yan. Talaga pong nagtulong-tulong po tayo as a team. Mula po sa pamumuno rin po ni Governor Mandanas. Lahat-lahat po, pati ng mga mayor, pati po ng mga barangay po natin, at saka lahat po ng komunidad. Kundi po dahil sa tulong nila, siguro po hanggang ngayon tayo nahihirapan pa. Kasama dyan, Jun, yung mga private organization, mga divers, mga nag-donate din sa atin nung mga womb natin, na tawag natin. Yun. So, congrats, sir, sa team at sa buong Philippine Coast Guard Batangas. Ilang buwan to tumagal, Captain Acosta? Mga 7 months po. 7 months rin po tayong nag-monitor at saka nag-observe po. Nabanggit ko kung gaano kahaba ang coastline natin, buhat San Juan hanggang Nasugbu. Parang ilang araw tayo ng mga nagdaang linggo, Miss Jen. Si Bagyong si Guring at si Bagyong si Inday na ano ba tawag doon? Mga gale warning. Nagtaas tayo ng gale warning dito. Opo, nagtaas po tayo ng gale warning dito. At may mga nabalita ako, doon na lang sa inyong pag-uulat kay Governor nung 11 days ago, may mga nabanggit kayong mga ilang insidente na sumadsad. Captain, baka pwedeng kwentuhan nyo rin kami? Opo, unang-una po yung sa fishing vessel na lumubog po dito sa may Kalatagan. Then again po, nag-activate rin po tayo ng oil spill response doon. Kagandahan naman po is na-rescue natin lahat ng pahinante doon. However po, wala na rin po tayo nagawa doon sa lumubog na vessel. Nandun na rin naman po yung barko ng Coast Guard, pero hindi po siya capable rin pong mag-tow. So, sa ngayon po is inantay lang po natin yung owner kung ano po yung magiging decision nila. Pero sa ngayon po is wala na pong pangamba rin ng oil spill po doon. Pangalawa naman po is yung sumadsad rin po dito sa may Ilihan, which is team rin po natin yon, team rin po ng LGUs sa papanguna rin po ni Mr. Rod de la Roca. Natulungan po natin na at magawa na matanggal po yung pagkakasadsad ng barge na yun doon. And doon naman po sa mga naging missing na mamayang isda na pumalaot po habang may gale warning, na-rescue na rin naman po natin yon. Salamat. Sapagkat, Miss Jen, kung maalala mo, kanina pinagkukwentuhan namin, parang wala pa naman 2 buwan, parang magit lang 1 buwan yata, yung naging sakuna dito sa may Karatig lalawigan natin, Laguna, yung sa may Talim na kumitil din ng marami ring buhay. Nakakatuwa na sa atin, Captain, walang mga ganong insidente. Opo, sa katunayan po niyan talagang naghihigpit po kami pagdating dyan sa safety. Lagi po namin priority is i-check po. Check yung kaligtasan lahat ng mga pasahero. At kung yung mga sinasakyan na mga pampasaherong vessel ay safe na maglayag. Hindi po natin hinahayaan na maglayag po ang mga yan. Lalong-lalo na po pag nakikita po natin may mga diferensya po yung mga makinarya nila o yung pang-navigasyon nila. At saka hindi po kami na pumapayag na umalis silang hindi naka-life jacket.
Oo nga po. At nito nga mga huling bagyo, maraming mga nasagap tayo na balita na nagpa-stop sila ng pagbiyahe ng ating mga barko para nga naman sa seguridad po wag na ng ating mga pasahero. At June, pag sila ay, ang alam ko, pag sila ay na-stranded diyan sa PPA, natutulungan pa rin yan ng Provincial Government of Batangas. Oo. Ito na lang huli na marami ring na-stranded. Dinala natin sa Malainin at kung di ako nagkakamali, kasama rin kahit bagamat lupa na yan. Ayun, at nabibigyan natin sila ng tulugan at naalok din naman natin sila ng kanilang pagkain doon. Oo, lagi naman natin inaalalayan ng ating mga mga na-stranded dito. At nakakatuwa naman dahil hindi sila mga Batanggenyo ay nakikita natin yung kanilang post sa Facebook page na nagpapasalamat talaga sila doon sa pagkalinga na ginawa sa kanila. Nabanggit ko yung Miss Jen, yung sa may Laguna, bagamat talagang tayo nalulungkot at dito naman sa atin natutuwa tayo dahil meron tayong nabiyahe ng puntang Isla Verde. May napunta tayo ng Tingloy. Meron pa dito sa Minasuboy papunta sa may tawag dito, Mindoro. Meron. So ang dami nating binabantayan dito, Captain. Sapat ba ang manpower ng Philippine Coast Guard Batangas para kumbaga tugunan itong mga pangangailangan dito? Sa ngayon po, masasabi ko, maski underman po kami, sakripisyo po. Sakripisyo po ng mga tropa ko at inyo pong kinakagalak ko. Dahil unang-una, may sense of responsibility po sila. Maski po gano'n kabigat ng mga trabaho nila, o maski hindi po sila nakakauwi at pag alam naman naming emergency, talaga pong naka-red alert status po kami. Kaya iwas na iwas rin po kami sa mga sakuna ng ganyan. Kung mapapansin nyo po yung mga sakuna mga nagdaan, hindi po galing Batangas yun. Galing po sa ibang lugar. Kaya po, dito po sila inaabutan ng mga paglubog at willing mo po kami kahit sino kung i-rescue natin yan. Parang, kumbaga, parang nautical highway itong ating karagatan dito sa Batangas, Captain, ano? Yes, sir. Sa katotohanan po niya, sabi nga ng district commander namin, si Commodore Jeronimo Tubilla, lahat na po yata ng mga pangalan ng mga donya, don, mga prinsipe, prinsesa, nagkaroon na po ng trahedya dito sa natin, sa karagatan natin. Pero sa awa po ng Panginoon, lahat naman po nasosolusyonan po natin dito sa ngayon. At least yan yung kinukwento ni Captain na mga bagyo na hindi dito sa atin dumaan. Habagat lang yung mga nakapekto sa atin na nagpataas ng mga alon dito sa atin. Si Guring at saka si Inday. Habagat, hinihila niya habagat. Pero ang dapat natin paghandaan yung susunod na bagyo kung sakasakali. Kasi bagyong Jenny ang susunod. Baka hindi mo alam. Hindi ko pa nga alam. Sa'yo ko lang narinig yan, June. Kaya wag muna sanang mabuo ang bagyong Jenny dahil baka malakas ang... Malulusaw na yun. Malulusaw na. Malakas ang... Sir, tulad na nabanggit ko, mahaba nga ang ating nautical highway dito, ang ating coastline. Hindi lang naman dahil may warning signal tayo, kaya nyo kinakansila ang pagbiyahe. Opo, maski wala pong bagyo, maski walang gale warning, we always practice our professional judgment. Pag nakita po ng mga tropa natin, mga substation commanders po natin na masama ang panahon, o kaya malakas ang hangin, o matataas ang alon, maski wala pong mga sasabing bagyo at saka gale warning, agad na po pong pinapatigil. At saka halos araw-araw po bago dumating yung bagyo o kaya gale warning, nagkakaroon po kami tinatawag na paalala sa mga mangingisda at saka sa mga biyahero para masigurado lang po natin na napapalahanan sila bago sila lumapot. So speaking of paalala, hindi ko na masyadong kukunin ng oras niyo, Captain. Alam kong busy-busy kayo, tang-aga niyo pa rito. Ang paalala nyo, sabi nyo nga kanina, yung mga missing na nagpunta pa sa laot ng isda pa rin kahit meron tayong gale warning, mataas ang alon. Ang inyo pong paalala sa ating mga kababayan? Opo, unang-una po, wag na po nating ipilit pag medyo masama po ang panahon para hindi na po magkaroon ng aberya. Although nandiyan naman po yung Philippine Coast Guard lagi, 24/7 po na handang tumulong at magligtas. Pero isipin na lang po nila yung mga pamilya nila na nag-aalala
na sa tuwing lumalaot po sila pag may masama ang panahon. Pangalawan po, lagi po makinig sa mga paalala ng Philippine Coast Guard. Lalong-lalo na po pag medyo masama na po ang panahon para na rin po sa kaligtasan nila. And lagi po rin mag-monitor po ng panahon. Again po, ang Philippine Coast Guard is nakadepende rin po sa Pag-asa. Kung ano po yung nilalabas po ng Pag-asa, ng mga weather forecast nila, doon din po kami nakadepende. Kung kami magkakansela ng mga biyahe, o kaya magre-raise po kami ng may gale warning. Yun po. Maraming po salamat. Pagbati muna sa ating mga kasamahan, Captain Acosta. Opo, una-una, binabati ko po yung District Commander po natin, si very snapping, na po namin, si Commodore Geronimo Tubilla. Sir, good morning. Then sa lahat po ng Philippine Coast Guard po dito sa Southern Tagalog. And again po, yung mga kaklase ko po, lagi po ako pinapagalitan pag hindi ko pa nababati. Sina Samson, sina Philip, sina Joseph po, sina Roderick. And sa lahat po ng mga PCGA na 95 at saka po doon sa Canosa, class of 1995 po, Canosa Lipa. Good morning po. Maraming salamat, Captain. At lagi naman namin sinasabi dito na bukaso ang biyaheng Kapitolyo para kumbaga may mga gusto kayong ipaalala at ipahatid sa ating mga kababayang Batanggenyo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Jen. So ang ating Philippine Coast Guard Batangas Station Commander, ang ating suking-suki, si Captain Victorino Acosta Deport. Magbabalik po inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo, oras sa buong kapuluan, alas 10:19. Ayun. Katulad doon na nabanggit natin kanina yung mga nakaantabay ho sa atin. Share lang po ninyo itong ating live stream at automatic kasali ho kayo sa ating raffle draw mamaya hong alauna. Pero yung raffle draw natin, hindi ho dito sa Batangas PIO Facebook page. Sa akin pong sariling account, June Magnaye.
Doon ho tayo magla-live mamaya para ho doon sa raffle. At padadalhin ho natin ang proseso sa palabing isa, dahil ako'y 11 ng September, ang aking birthday. Sa palabing isang bola, siya ho ang magkakamit ng ating bonsai. Ano po? So yung mga naka-tune in sa ating radio station, sabi, ano kaya yon? Punta nun ninyo yung ating, Facebook page sa Batangas PIO. Alas 10:20, magtungo na tayo sa ating mga pagbabalita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang inyong mga maiinit at napapanahong mga pagbabalita. Hindi na umano makapangisda ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal dahil sa nakaharang at nakabantay na mga Chinese vessels. Ito ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar, kung saan may tuturing itong insulto sa Pilipinas dahil sakop nito ang Scarborough Shoal na mas kilala bilang Panatag Shoal o Baho de Masinloc. Ayon kay Aguilar, nakakapangisda pa rin ng mga Pilipino, subalit hindi sa Scarborough Shoal na maraming isda. Hindi makapasok ang mga mangingisdang Pinoy dahil sa nakaharang ang mga maritime militia at mga Coast Guard vessel ng China. Magugunitang kinasuhan po ng Pilipinas ng China sa Permanent Court of Arbitration noong 2013. Taong 2016, nang paboran ng korte ang Pilipinas at ibasura ang 9-dash claim ng China sa South China Sea. Idiniklara rin ng korte na ang Spratly Islands, Panganiban na Mischief Reef, Ayungin Shoal at Recto Reed Bank ay sakop po ng Philippine Exclusive Economic Zone. Samantala, bumuhos ang negatibong reaksyon sa panukala ng tanggapan ni Finance Secretary Benjamin Jokno na pansamantalang tanggalin ang taripa o buwis sa mga imported na bigas upang bumaba umano ang presyo nito sa bansa. Ayon sa senador, hindi dapat bahain ng imported na bigas ang bansa lalo na't nalalapit na ang harvest season, bukod sa malaki ang maging epekto nito sa mga magsasaka. Inihayag ni Ontiveros na hihilingin niya sa isang resolusyon ang investigasyon na salungat ng mga polisiya ng pamahalaan sa isyu ng bigas. Pinalagan din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang mungkahi ni Jokno na zero tariff na lalo aniyang ibabaon ang mga magsasaka ng bigas. Aniya pa, aasahan ng pagbaha ng imported rice sa zero tariff na sigurado makikinabang ang cartel dahil magiging madali nang magpuslit ng bigas. Parang kagabi lang bumili ako ng bigas diyan sa isang malaking grocery diyan sa Balagtas. Apo. Parang pumapatak na halos 70 pesos. Apo. Ang kilo ng premium na bigas. Ito sir, ma-share ko lamang, napakain ako sa labas sa Isawan. Ang kanin, 15 pesos na ang kanin. Isang cup na kanin, 15 pesos. Parang nung panahon... Dating 10. Oo. Nung panahon ng mamay, ang 15 ay ulam na. Kompleto na. Samantala, nalilito ho umano ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG sa plano ho ng gobyerno na mag-import ng bigas. Gayong ang problema daw po ng bansa ay yung taas presyo nito at hindi ho yung kakulangan ng supply. Reaksyon ito ni Kainglet sa balitang ikinasaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasunduan para sa trade agreement sa Vietnam at Cambodia upang maging matatag ang supply ng bigas sa bansa. Ito yung sinasabi ko kasi alam niyo nung panahon ko ang Pilipinas siya nag-export ng bigas sa mga bansang yan. Apo. Pero ngayon alam niyo yung inuwi at tuwan-tuwa ang mga taga-Vietnam. 5 taong kontrata nakukuha tayo ng bigas sa Vietnam. Ayon ho kay Inglet, mas mahal ang presyo ng imported na bigas kaya nagtataka sila kung bakit ganito ang nais gawin ng pamahalaan. Sa panukala ng Department of Finance, bukod ho sa pagtanggal ng taripa sa bigas, nais din itong magpatupad ng Super Green Lane para sa mga imported na bigas upang makapasok agad ito sa bansa. At sa iba pang mga balita, pinamamadali ni National Unity Party President at Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte sa Food and Drug Administration ang proseso ng pagrerehistro ng bakuna laban sa African Swine Fever. Kasabay nito ay pinuri ni Villafuerte ang Department of Agriculture sa paglikha ng immunization plan bilang bahagi ng kampanya laban sa ASF na nagbababa sa populasyon ng baboy sa bansa kaya tumataas ang presyo nito.
Sinabi ni Villafuerte na ang Vietnamese-made AVAC Live vaccine ay napatunayan na epektibo upang mabigyan ng proteksyon ang mga baboy laban sa ASF. Nauna nang sinabi ni BAA na naghain ng aplikasyon para sa Certificate of Product Registration ng AVAC Live vaccine sa FDA. Noong Hulyo, sinabi ng BAI na nangako ang Vietnamese supplier na makakapaglaan lamang ito ng 600,000 na dose ng anti-ASF vaccine sa Pilipinas ngayong taon. Iginiit din ni Villafuerte ang nauna nitong panukala na magdeklara ng state of calamity sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng ASF upang magamit ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity o quick response fund sa immunization drive. Hinimok din ni Villafuerte ang gobyerno na ayudahan ang mga maliliit na magbababoy na walang puhunan upang mapabakunahan ang kanilang mga alaga. Yeah, medyo may konti rin tayong problema sa mga babuyan. Ano? Opo. Oh, anyway, yun naman ay talagang nakaka-high blood. Pero ngayon, bigas nga nakaka-high blood na. Lahat na lang. Oo, bigas nakaka-high blood na rin ang presyo. Alas 10:26, samantala, Comelec profiling bawal daw sa eleksyon. At para sa detalye, nato ang ating patrol ng Kapitolyo, Froilan Salcedo. Hindi umano papahintulutan ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsasagawa ng profiling sa panahon ng eleksyon. Ito ang iginit ni COMELEC Chairperson George Garcia nang tanungin ni Kabataan Representative Raul Manuel na isinagawa deliberasyon ng panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon. Tinanong ni Manuel si Garcia kung mayroong alam ang COMELEC kaugnay ng alok umano ni National Youth Commission Chairman Ronald Cardema na magbigay ng pabuya sa magtuturo sa mga SK candidate na nagsisilbing recruiter ng komunistang grupo. Sumunod na tanong ni Manuel kung humingi ng pahintulot ang Philippine National Police sa COMELEC sa pamimigay nito ng profiling forms sa Iloilo at Antique. Nangako rin si Garcia na iimbestigahan ang insidente. Alas 10:27, alamin natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Tuesday. Raven, kaninang madaling araw, umulan. Meron bang sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa? Yes, Sir June. Magandang umaga po. May low pressure area po tayong minomonitor na huling namataan sa layong 790 km east-northeast of Basco, Batanes. Nananatiling mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo, ngunit yung trough or extension nito ang magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, ang southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang umiiral sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, kung saan ngayong araw ay makakaranas din ng maulap na kalangitan ng ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, at magiging mataas din yung mga tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot naman ng habagat. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa probinsya ng Batangas, ay makakaranas po tayo ng mainit at maaraw na panahon na susundan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 87% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte may 40% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 94% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 68% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin pong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 6 o'clock ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rentasida, nag-uulat. Magandang umaga po. So, bagamat may inaasahan tayo mga pulo-pulong pag-ulan, magiging mainit din daw naman pala ang lagay ng panahon. Speaking of mainit, yung init kaya ng kanyang pagmamahal, kailang ko naman kaya mararamdaman. Hoy, 10:30 na! Yan po, naging kabuuan ng ating mga pagbabalita sa umagang ito. Araw po ng Tuesday, 12 na.
sa buwan ho ng Setyembre taong 2023. At Froilan, maraming mga pagbati dyan. Iyong ang pasadahan ng konti. Yan, binabati din natin mula kay Ma'am Emmy Domingo. Happy birthday po. Kay Sir Roland Epson Thank you. Mimaki, good morning po. Aldrin A. Landicho, happy birthday Sir June Magnaye. Thank you. And kay Ma'am Nitz Lapa, belated happy birthday po Sir June. And mula kay Ma'am Oti Magnaye, good AM Batangas. And kay Jocelyn Asilo Castor, happy birthday Sir June. Yun, maraming salamat to sa mga nagpaabot ng pagbati. Nako, ay kung lang bawat isa ay akin hong i-reply, ay hindi ko na birthday, na-reply pa ako. So, basta maraming salamat sa mga nagpaabot ho ng pagbati. At ulitin lang natin, partner, yung aking mga parapol, munting parapol, yung sabi ko na pagka nag-share ho kayo, kasali ho kayo sa rapol mamayang alauna, magla-live ako sa ating sa aking mismong sariling account, June Magnaye. Nakalive tayo mamaya dyan. Pang-11 bola. Pero, hanggang alas 11 lang ho tayo. Opo, para may list tayo mga pangalan. Hanggang 11 lang po pwedeng i-share itong ating live na ito para kayo ay maging qualified sa ating raffle. Baka sabihin bakit hindi ako nakasali? Nag-share naman ako. Baka mamaya hong alas 12 kayo mag-share. Hanggang alas 11 lang tayo. Froilan, may mga babatiin ka pa diyan, yung parang hindi ko narinig na binabati mo yun. Ayan, Sir June. Binabati din natin ating mga nakasama ngayong technical crew sa pangunguna ni Kuya Christian, si Kuya Kevin at saka si Kuya Lyndon. Parang, sir. Parang yung sinasabi kong yung kasama mo isang araw. Ha? Alin ba doon? Sino ba doon? Buti na lang hindi nakatutok. Ayun, papabatiin ka pa. Ito, Sir Jun, pahabol lang pong pabati ng Tita Shirley. Happy birthday daw po kay Ma'am Ludi May Escala na birthday ngayon na nandyan sa Dubai. Happy birthday po sa inyo. At binabati ko po ang aking ina dyan sa Bilogo Elementary School. Good morning sa iyo, Inay. At kay Vincent Reyde Chavez, ingat kayo lagi. Yun lang po. Yun, ang aking pagbati sa Magnayes Clan, sa lungsod ng San Luis. Lungsod na yan. Sa San Luis po, ang aking bayan Sinilangan. At saka, yung mga taga-Talumpok Silangan ho, sa lahat ho na nagpunta sa amin nung Saturday, may kunti tayong pakasam. Sa mga nagpunta, maraming salamat. Pero na lang dun sa 4 na nagwalang hiya. Wala na kaming oras. Salamat, Ems. At diyan sa ating 102.3 Infinite Radio. Maraming salamat. At syempre sa ating A1, 91.9. Alas 10:33, sa ngalan po ni Governor Dodo Montanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batanggenyo. Muli sa tulong po ng ating Panginoon at sa ating sama-samang pagkilos, tayo'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting. Muli, ito po si June Magnaye. Patuloy pong aangat at giginhawa ang ating pamumuhay hanggat tayo'y nagkakaisa, hanggat tayo'y nagtutulungan. Ito naman po ang inyong lingkod, Vincent Roy de Chavez. At ito po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Froilan Salcedo. Maraming po salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo. Good morning, Maring Lourdes. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!